Alam po niyo sa isang banda, itong mga nangyayari at matinding pinag-uusapan ngayon between President Marcos Jr., media at mga political vloggers. Kasi ho talagang napakalakas po ng social media ngayon. Talagang kahit na ho saan lugar nakikita, napapanood at tinatangkilik, sinusubaybayan ng mga Pilipino sa buong mundo. Huwag nating kalimutan, pati kabataan, nasa 115 million na tayo, 115. Ganong karami ang Pilipino. Tapos may mga pamilya pa tayong kababayang may mga pamilya sa abroad. So talagang patuloy na dadagdagan yung nagkaka-interes sa ating bansa. Tama yun. At ito hong isyong ito tungkol lalo na ho sa budget at sa ating gobyerno. Isa hong magandang issue ito dahil ngayong panahong ito, 2 taon na lang halos matatapos na ang term ni Pangulong Marcos. Mahigit na lang 1 taon, campaign period na, filing na ng Certificate of Candidacy. By October ng 2027, filing na ho na mga gusto magkandidato. Marami nang mag-a-apply sa COMELEC na kumandidatong Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senador at iba pang posisyon. Dito natin malalaman ang galaw nila. Sa aking personal na observation, opinion, sa tagal ko na ho sa broadcast industry. Kaya ngayon kahit na yung mga PR man, public relation strategies, public relation business ay nag-iingay ngayon. May kanya-kanya ng kliyente yan na gustong ipakilala, suportahan at pinapangalagahan. Meron din silang mga target na gustong maging kliyente. Kaya ho lalo hong masasalimuot ang isyo. Hindi ho alam ito ng masang Pilipino. Kaya maging maingat kayo. Kaya ito sinasabi ko. Ano ba ang trabaho ng PR, public relation strategy or business? Mag-promote ng politiko. Hindi man lahat. Pag nag-promote sila ng isang politikong kanilang kinakampihan na may potential tumakbo sa kahit anong posisyon, ang galaw niyan, hindi lang i-promote yung kliyente at tentative maging kliyente, yung manira sa gobyerno, manira sa mga posibleng magiging katunggali nila pagdating ng eleksyon. Yan ang maduming galaw. Pero wala tayong magagawa, iyan ang business nila. Kaya yung nagkukunwaring sila'y makabayan, nagkukunwari sila'y nagmamahal sa ating mamamayan, hindi ho makikita yun. Akala nyo ay totoo yun. Hindi po, merong interest yun. Business interest. Yun po yun. At alam ba ninyo, hindi maiiwasan at yan talaga ang gagamitin ng mga grupong ganyan ang negosyo. Ma-connect sa media at social media. Dahil yun ang gagamitin nilang magpakalat, disinformation, lehitimong information para sa kanilang kliyente at siraan ng kanilang kalaban. Ganun po yun. Hindi gaanong alam ito ng ibang mga bagong political vlogger na walang background sa media, pasintabi na po. Hindi alam ito mismo ng masang Pilipino, kaya akala nila ang gulo-gulo, kaya akala nila ay totoo. Ingat po kayo yan. Dito sinasabi ko yung totoo. Lalo na yung mga political vlogger, content creator, tapos ang business nila, public relation, PR, nako. Yan ako yung isa sa mga gumagawa niyan. Yan ang gumagapang para makakuha ng kliyente, gumagapang para makakuha ng mga political vloggers at mga taga-media para kailang gamitin sa kanilang interes. Nandiyan na yung disinformation para lang mapabango ang kanilang kliyente at masira yung mga pwedeng maging kalaban ng kanilang mga kliyente. Ganyan po yan. Kaya kayong mga bago o pasintabi na ay nasa social media sa panahong ito, maging maingat po kayo. Maraming galawang ganyan noong araw pa. At hanggang ngayon, alam ito ng mga politiko. Alam ni Pangulong Marcos ang galawang yan. Kasi yan ay politiko from governor, congressman, senador at presidente. At mga Marcos yan, matagal lang nasa gobyerno. Kahit mga senador, congressman, governor, local official, alam nila yung galawan ng mga PR, public relation strategy o public relation company na nag-ooperate. Napakarami po niyan. Kanya-kanya ng kliyente yan.
kanya-kanya yan ng mga ginagamit na involved sa social media at media para kanilang gamitin. Kaya ho, nakakalito kung sinong kakapit, hindi. Pero ngayon, dahil umahantong na ho sa mga personal na issue ang kailang ginagawa, karapal na pagbibintang wala namang ebidensya, general statement para paratangan at sirain ng gobyerno, laging ang gobyerno, incumbent government, ang binibiktima ng ganyang maduming galawan. Kasi nga meron silang ipinopromote na pwedeng gusto nilang maging kalaban or makapwesto, maging kandidato sa eleksyon. Kaya asahan na po natin, habang papalapit ang 2027 last quarter para mag-file, mag-apply ng Certificate of Candidacy, marami pang gimikan dyan. Marami pang siraan dyan. Marami pa dyan hong gagalaw. Maniwala kayo. Minsan nagagamit pa ng mga public relation group ay yung mga desperadong natanggal sa gobyerno, desperadong gustong pumasok sa gobyerno, hindi nagkaroon ng pagkakataon. Lalo na yung mga natalo sa eleksyon na dating kakampi ngayon bumabanat na kasi walang pwesto. Yan ang gamit na gamit. Yan ho yung isang malawak na impormasyon. Ang market nila ay butanteng Pilipino. Tama man o mali, ang kailang ginagawa, gusto nilang makuha yung mga butante sa sinasabi kong malaking porsyento panlilinlang lang kasi meron silang pinapaboran. At nag-uumpisa na po yan. Sa tingin ba ninyo itong issue ng pamimersonal kay Pangulong Marcos, kung ito man ay galing sa mga Duterte, wala na yan, given na tayo yan, talagang ganun sila. Yun ang kailang karakter. Ganun ang style lang, mamersonal, sirain ang Pangulo. Alam na natin kung sino yan. Pero mayroong ibang grupo sumisilpot o lumalabas. Ganun na din ang galawan. Merong nasa likod niyan. May mga agenda yan. Kaya nakita nyo ngayon, merong maraming bumabatikos na totoong nagmamahal sa gobyernong ito. Meron pangilan-ngilan, hirap na hirap nilang ipagtanggol yung namemersonal na vlogger. Merong mga personalidad na umapapil na naging parang neutral sila. Yan ang galawan ng malawakang operasyon sa politika. Kasi ang isang presidential national candidate, hindi yan gagalaw, hindi yan magtatagumpay kung hindi mag-ooperate ng ganyan. May pera dyan, may resources dyan, may manpower dyan, at yan ho ang trabaho nila. For your information. Kaya ulitin ko, talaga hong masalimuot pag hindi nyo alam. So itong aking sinasabi, wala akong tinukoy kung sino dyan, pero yan po ang totoo kung bakit nakakalito, malilito kayo kung hindi nyo alam. Kaya ako ang lakas ng loob ko magsabi. Hindi naman tayo nagayabang kasi alam ko yan. Alam ko yung totoong galaw, alam ko yung for operation nila ay para sa kanilang kliyente, alam ko yung gamitan nila, alam ko yung pamimeke dahil bahagi yan ng kanilang kampanya. Maninira, mga intriga para malaman kung kakagatin ng tao. Pag hindi kinagat ng tao, hindi nila itutuloy yung gimmick. Pero pag kinagat yung paninira at kung anumang isyo, itutuloy nila yan. Yan ang mga interest nila. Kaya ingat po kayo. Dahil dyan, manatili po kayong magsubaybay dito sa aking mga channel. Bubukuhin natin ang mga ganyan for your information para maging safe naman kayo. Huwag ayaw kong maging biktima kayo ng magulong galaw nila, personal business interest nila. Lalo pang titindihan pagpasok ng susunod na taon. Please like and share, subscribe and follow.